Nalalagay ngayon sa alanganin itong big time American promoter Bob Arum patungkol sa naging kontrata nito sa the Japanese monster Naoya Inoue. Ito ay umaharap sa problema sa tax ang nasabing pamunuan patungkol sa mga naging laban nitong si Naoya Inoue. At mula sa nasabing statement na inilabas ng Federal Tax ng Amerika ay nabigo itong si Bob Arum na magbayad ng tamang tax sa Amerika sa mga naging huling laban nitong si Inoue. At ayon pa sa nasabing reklamo, ginagamit daw nitong si Bob Arum ang Japan upang ito ay makaligtas sa tax na supposedly magbabayad ito ng 30% sa bawat laban ng mga alaga nitong fighters. Kung maalala noong kasagsagan ni Manny Pacquiao sa Las Vegas ay humigit kumulang 30% ang kinakaltas ng federal government ng United States dito kay Bob Arum sa bawat nagiging laban ni Manny Pacquiao. Pero pa man ay dumepensa agad ang tagapagsalita ng Top Rank Promotion dahil ayon pa sa tagapagsalita ng bawat laban raw nitong si Inoue sa Japan ay co-promoted lamang ng Top Rank. At ang laban ni Inoue sa nasabing bansa ay nasa ilalim pa rin ng mga Japanese promoters nito, partikular ang Ohashi at ang Taken Promotion. Kumbaga ay iwas pusoy po dito ang pamunuan ng Top Rank Promotion patungkol sa mga revenue na nakukuha nitong si Inoue sa Japan. Ganun pa man, ito ay medyo komplikado pa. Ang pinagbatayan po ng Federal Tax ng Amerika ay ang 30% na kaltas sa bawat fighter na nasa ilalim itong si Bob Arum. Hindi po kasi pinag-uusapan dito kung saang bansa lumalaban ng fighter hanggat ito ay nasa ilalim ng nasabing promotion. Ng Top Rank Promotion po ay nasa ilalim ng American government. Okay? So kung ano man ang kikitain nitong nasabing promotion ay otomatiko pong kakaltasan ang 30% ng US government. Okay? So regardless kung saan mga lumaban ang mga fighters nito. Ganun pa man, ang lahat ng ito ay may simpleng remedy lamang. Kumbaga ay magbabayad lamang ng penalty itong kampo ni Inoue. Marahil ang sasagot dito ang mga Japanese promoters na ni Inoue. Sa naging huling laban ni Naoya Inoue dito kay Luis Nery ay nag-uwi po ito ng $7 million. Okay? Hindi pa po kasama dyan ang $2 million na bonus na ibinigay ng Tokyo Dome dito kay Inoue. Okay? Kung kukunin po natin ang 30% ng $7 million, ay malamang sa malamang po ay magbibigay ng $2 million itong si Inoue